Ika-siyam na pong kabanata. Ang nakaraan hinahanap ni Master Gui Myeondok si Namgung Mae at tinanong niya ang mga bata kung nasaan daw ito. Nakaharap ang mga bata na sinasabi nila kay Master Gui Myeondok na si Namgung Mae daw ay kasama ni Assistant Teacher Namgung Il na lumabas. Nagugulat ang mga bata na nakatingin kay Master Gui Myeondok na nagtataka. Sinabi ni Master Gui Myeondok sa kanyang sarili na dahil sa kasama niya si Namgung Il, siguro daw ay okay lang ito. Sinabi pa niya na ngunit bakit daw siya ay may masamang pakiramdam tungkol dito. Tumalikod na si Master Gui Myeondok at ito ay umalis na. Makikita ang isang kamay na nasa tubig. At isang paa ang naroroon. Ang paa palang iyon ay ang Peking Gui Myeondok na tinitingnan si Namgung Mae habang nakadapa sa tabi ng ilog at walang malay. Lumipat ang eksena kung saan bilog ang buwan sa palasyo ng Murim Alliance. Ang mga sumugod na mga nakatalukbong at mga tauhan ng Murim Alliance ay nakahandusay at isang boses ang nagsasabi na sinasabi daw ba niya na ang guro ng grupo ng kambing ay isang espiya mula sa kulto ng grupo ng demonyo. Ipinalo ang mga kamay sa lamesa na sumisigaw si group teacher na si Jung Hosuk na ang ibig lang daw bang sabihin nito na ang demon cult ay muling nabuhay. Nag-uusap-usap pala ang lahat ng guro at ang leader na si Kwakyoon na sinasabi sa kanila na base daw sa kanyang paghusga sa kanyang mga aksyon, ang guro ng kambing ay naghihintay lamang ng pagkakataon. Hindi pa daw nila alam kung ilang espiya pa ang naandito sa kanila. Sinabi naman ni Group Monkey Teacher na si Hahusong na kung isipin daw, pati mga bata sa Ox Group ay kakaiba ang kinikilos noong martial battle. Tumingin ng matalim sa teacher ng mga Ox na sigurado daw ba ang teacher ng mga ito ay walang kinalaman tungkol dito. Sumigaw ang Ox leader na hinampas ang lamesa at sinasabi nito na kung pinagsususpetsahan daw ba siya nito. Sumisigaw din na sinasabi ni Rat Teacher na si Hui Juseok na wala naman daw na masama na kung pagbintangan. Nabalitaan din daw niya ang tungkol sa mga kakaibang tabletas na kumakalat sa mga bata. Ayon daw sa kumakalat na balita, ang mga tableta daw na iyon ay nagmula sa mga demon cult. Naiinis na tahimik lang si Leader Kwakyoon habang nakikinig sa mga pagtatalo ng mga teacher. Lumiwanag ang mga mata ni Leader Kwakyoon na sinasabi sa mga ito na sila daw ay manahimik na. Isang malakas na enerhiya ang kanyang pinalabas na agad na tumingin ang mga teacher dito at sila ay nagulat. Lumiliwanag ang mga mata at naglalabas ng enerhiya na sinasabi nito sa mga teacher na ang dapat daw nilang gawin ngayon ay hindi maglaro ng sisihan, ngunit imbestigahan kung tumpak ang impormasyon tungkol sa muling pagbuhay ng kultong demonyo. Sinasabi ng mga teacher ng pabulong na ang lakas daw. Nagulat na sinabi sa kanilang isip na ito daw ba ang totoong kapangyarihan ng Immortal Swordman. Sinabi sa kanila ni Leader Kwakyoon na lahat daw sila ay bumalik na sa White Military Academy bilang isang guro, pakalmahin ang mga bata at protektahan sila. Tumugon ang mga teacher na pinagpapawisan na masusunod daw ito. Sinabi pa ni Leader Kwakyoon sa mga ito na ang alyansa na daw ang bahala sa iba pang gawain. At silang lahat daw ay umalis na. Pagkaalis ng mga guro ay dumating si Master Gui Myeondok at tumayo sa gilid ni Leader Kwakyoon na sinasabi nito kay Master Gui Myeondok na meron daw pa ba siyang gustong sabihin. Sinabi sa kanya ni Master Gui Myeondok na ang isa sa miyembro ng Snake Group ay nawawala. Tumugon at sinabi ni Leader Kwakyoon na narinig niya na rin daw ang tungkol dyan. Ito daw ay nagmula sa pamilya ng Namgung. Sinabi pa ni Master Gui Myeondok na naniniwala daw siya na ito ang target ng mga demon cult. Tumingin sa kanya si Leader Kwakyoon na sinabi kay Master Gui Myeondok na bakit daw niya nasabi ito. Malungkot na sinasabi ni Master Gui Myeondok na karamihan sa mga lalaking nakalusot sa alyansa ay mahihinang mga alagad ng mga demons cult. Makikita ang Go Teacher na sinasabi pa ni Master Gui Myeondok. Nangunit ang isang lalaki na pumunta sa Snake Group ay isang teacher ng mga kambing at ito ay malakas na martial master na nagmula sa demon cult. Sinabi pa niya na ito daw ay matibay niyang pinaghihinalaan na hinahabol nila ang mga bata sa Snake Group. Sinabi ni Leader Kwakyoon na nakatingin sa kanya na ang sinasabi daw ba ni Master Gui Myeondok na ang mga tumambang sa mga Namgung na mga bata ay medyo makapangyarihang martial masters. Tumugon si Master Gui Myeondok na tama daw iyon, si Namgung Mae daw ay kasama ang kanyang kapatid na si Namgung Il ngunit. Sa nakikita daw niya silang dalawa ay nawawala ngayon, malaki ang posibilidad na ang isang martial master na higit na malakas kay Namgung Il ay maaaring kumidnap sa kanila.
Mabilis na yumuko si Master Gui Myeondok at sinabi kay Leader Kwak Yeon na gusto daw niyang hanapin ang kanyang disipulo. Kaya naman ay payagan niya ito. Ibinuka ang bibig ni Leader Kwak Yeon na sinasabi na hindi daw pwede. At sinabi nito sa kanya na dahil hindi daw nila alam kung kailan sila muling aatakehin ng kulto ng demonyo, manatili dito at protektahan ang ibang mga bata. Sinabi pa ni Leader Kwak Yeon na mag-uutos na lang daw siya ng iba na hanapin ang mga anak ng pamilya Nambung. Sinabi sa kanya ni Master Gui Myeondok na ngunit. Nagsalita si Leader Kwak Yeon na sinasabi kay Master Gui Myeondok na alam naman daw niya na hindi na siya tulad ng dati na nakasanayan niya. Nakatingala na sinasabi pa niya na nagpanggap daw siyang bulag hanggang ngayon. Pero dahil nagpakita na naman ang demonyong kulto, hindi daw niya siya papayagan na umalis. Lumabas na ng kwarto si Master Gui Myeondok. Pagkalabas niya ay andun si Blade Master, na nakasandal sa pader na sinasabi nito na hindi pa daw niya nakikita ang matandang iyon na tumanggi sa kahilingan na ganoon. Sa tingin daw niya ang sakit ni Master Gui Myeondok ay lumalala. Nakapikit na nakatungo at tumugon si Master Gui Myeondok na lahat naman daw ay darating sa kamatayan. Siya daw. Naputol sa pagsasalita ni Master Gui Myeondok. Nang sabihin sa kanya ni Blade Master na umiiyak at pinapahinto na niya ito na sinasabi na naiintindihan daw niya ito. Na pinagtatakahan ni Master Gui Myeondok. Sinabi pa ni Blade Master sa kanya na yan daw ba ang gusto niyang gawin sa natitirang oras niya. Sabihin daw sa kanya ang higit pa. Siya daw ay gagawin ang lahat para matupad ang mga hiling niya. Pero hindi naman sa wala na siyang masyadong oras. Alam daw niya na tatanggi ito, naiintindihan daw niya kung gusto niyang tanggihan ang katotohanan. Huwag daw siyang mag-alala. Nag-thumbs up at sinabi ni Blade Master sa kanya na alam naman daw niya na gusto niyang iligtas ang mga nambung na mga bata. Pinapangako daw niya na ibabalik daw niya ito dito. Hinawakan sa balikat si Master Gui Myeondok ni Blade Master na sinasabi nito na si Master Gui Myeondok daw ay manatili na lamang dito sa Alliance at alagaan muna ang kanyang sarili. Tumugon naman si Master Gui Myeondok na nagpasalamat. Lumipat ang eksena kung saan si Leader Kwak Yeon ay pinangunahan ang Red Squadron. Kultong demonyo na naglulunsad ng malaki at maliliit na pag-atake sa buong Murim. Upang i-back up ang maliliit at katamtamang laki ng mga sekta, ang Murim na alyansa ay nanguna. Ang White Military Martial Tournament ay itinigil saglit at opisyal na inihayag ng alyansa ang muling pagkabuhay ng demonyong kulto. Nagtipon ang 9 na malalaking sekta at iba pang maliliit na sekta. Upang tumugon sa sitwasyong ito sa ilalim ng pangangasiwa ng alyansa ng Murim at nagsimulang huminahon ang kaguluhan. Lumipat ang eksena sa Nambung family. Isang sulat ang binabasa ni Nambung Jo, ang leader ng Nambung family. Sinasabi niya sa mga iba pang mga anak nito na bagamat hinahanap sila ng alyansa, kailangan din nilang gumawa ng isang bagay tungkol dito. Nakaharap ang 3 anak sa kanya na sinabi sa kanila ni Nambung Jo, ang leader ng Nambung, na dalhin daw nila ang kanilang hukbo at hanapin sina Il at Mai. Nakatingin sa kanilang ama na sinasabi ni Nambung Seon na ngunit kasama daw naman niya ang kanilang big brother na si Il, kailangan ba daw ba talaga nilang mag-alala? Mayabang na itinuro ang kanyang sarili ni Nambung Hui na tinawag ang kanilang ama na sinasabi nito na payagan daw siya na sumama. Nilukot ng mahigpit ang sulat na kanyang binabasa na sinasabi sa kanyang mga anak na huwag daw nilang maliitin ang mga taga-demon cult. Nagulat ang mga bata nang marinig nila ito. Seryosong sinasabi sa kanila ng kanilang ama na muntik na daw nilang pamunuan ang Murim bago sila mawala. Lumipat ang eksena kung saan ang isang paa ay pumipiglas na sinasabi na pakawalan daw siya. Ayaw daw niyang sumama. Ito pala ay ang pulubi na hinahatak ni Blade Master Diokwa na sinasabi nito na siya daw na kanyang master ay aalis. Paano daw na ang kanyang disipulo ay tumatanggi na sumama sa kanyang master? Habang hinahatak ni Blade Master ang kanyang disipulo, ay sinasabi nito na sinisigaw na hindi pa daw niya ito tinatanggap bilang kanyang master. Ang kanyang pagkatao daw ay nakatali pa din sa beggar sect. Sinuntok sa ulo ni Blade Master ang kanyang disipulo na sinasabi nito na ikaw na pasaway na bata. Bakit daw gustong-gusto niya ang martial art ng mga taga-beggar sect? Napaaray naman ang batang pulubi sa ginawa sa kanya ni Blade Master. Naiinis pa na sinabi sa kanya ni Blade Master, habang nakatikom ang mga kamao nito, na ang lahat daw ay nababaliw matutunan lang ang kanyang martial arts,
Nakahawak sa kanyang ulo ang pulubi na bata na sinasabi sa kanya ni Blade Master na hindi daw niya maintindihan kung bakit nagkakaganito siya. Nagulat si Blade Master nang may makita. Nakita niya pala si Moyongbo na kanyang pinagtatakahan. Sinuntok ang kanyang kamao sa kanyang palad tanda ng paggalang at ito ay yumuko na sinasabi na gusto daw din niyang sumama. Tumingin sa kanya si Blade Master na sinasabi nito na alam na daw pala nito kung saan siya pupunta. Biglang lumabas ang mga grupo ng ahas na isinuntok. Din ang kanilang mga kamao sa kanilang palad na sinasabi na nakikiusap na kung pwede din daw silang isama nito. Seryoso si Blade Master na nagtatanong na sinasabi sa kanila na kung lahat daw ba sila ay gustong sumama sa kanya? Nagtataka ang batang pulubi na nakatingin sa mga snake group. Sinabi pa sa kanila ni Blade Master na ang pupuntahan daw nila ay hindi picnic. Sinabi ng batang pulubi na si Nambong Maiba ay isa sa mga taga-snake group. Sumagot sa kanya si Blade Master na tama daw siya. Mabilis na ibinaling ang ulo na tinitingnan si Blade Master na sinabi nito na ang namungmai daw ba na sinasabi nila ay ang batang bayani. Nagtataka si Blade Master na kung ano ang pinagsasabi sa kanya ng kanyang disipulo. Sinabi pa niya dito na tama daw siya, ang bata daw na yon ay nawawala, at malaki ang tsansa daw na ito ay kinidnap ng mga taga-demon cult. Siya daw ay aalis upang hanapin ito at ang kanyang kuya. Natahimik panandalian ang batang pulubi at nag-isip. Biglang inangat ang ulo na seryoso na nakatingala. Itinali ang kanyang buhok na sinasabi nito na ang miyembro daw ng beggar sect ay kailanman ay hindi nakakalimot ng utang na loob. Inayos ang buhok at sinabi nito na sila daw ay umalis na. Nagulat na nagtataka si Blade Master na tinititigan ang batang pulubi na sinasabi nito sa kanyang isip na ang dali daw nitong magbago ng isip. Sinabi ni Blade Master na mabuti daw at sumama na ito. Naglalakad na sila na sinasabi sa mga taga-snake group na pwede din daw silang sumama sa kanila. At yung araw na yun ay bumuo ang Dragon Group at ang Snake Group para i-rescue si Nambong Mai. 6 na buwan ang nakalipas, isang espada ang puno ng dugo sa dulo nito. Ito pala ay si Nambong Mai na pagod na malalim na ang paghinga. At puno ng dugo ang kanyang katawan na nanlaki ang mga mata sa kanyang nakikita. At dito na po nagtatapos ang ika-9 na kabanata.